CCMM Radyo Patrol sa Hakbel CMM Teleradyo. Ating oras, meron lang tayong lilinawin kay Senate Majority Leader, Senator Tito Soto. Hindi masyadong napansin sa mga balita pero nakakabahala din ito. I-follow up nga natin kay Senator Soto. Senator, magandang umaga po. Magandang umaga, Mr. Vice President. Opo. Kabayan, opo. Yung kasing sinasabing privilege speech ninyo na may binabanggit kayo na may mga natuklasan na binebentang mga tinapay na may halong opium? Merong poppy seeds. Poppy seeds? Oo. Okay. Ginagawa nilang condiments yung poppy seeds. Ang, hindi ko maintindihan kung alam nila o hindi, pero bawal yun. Ngayon, nabahala dito ang dangerous drugs board. Kaya ang ginawa nila, sabi nga nila, ano ba ang intindi nito mga ito dito sa poppy seeds? Maliwanag sa Republic Act 1965 na bawal. So, ang ginawa nila at tinala sa in-examine. Sa examination, lumalabas, na una, nag-germinate pa ito. Kahit lutuin mo pa siya. Kahit ornamental plant siya, yung dried poppy flower na siya, may poppy seed sa loob. Pag binuksan mo siya at itinanim mo siya, talagang may sa demonyo yung halaman tutubo Ngayon may prueba, pinakita ko yung mga litrato kahapon nitong mga nag-sprout na ito at saka ng mga tumubo na. At ang pinakamabigat na kombinasyon nito, may mga nasalabat ang PIDEA at ang PNP na mga opium poppy plantation sa Benguet. Meron na pala tayong ganyan. Kita mo na, yun ang nga kinakabahan ako. Baka mag-golden triangle or golden crescent tayo pag hindi tayo natin inagapan yan kasi ganyan ang nangyari sa atin sa marijuana. Yun ang pinopoint out ko nung araw. Dito sa Pilipinas, walang marijuana nung araw. Wala naman tumutubo dito at walang marijuana talaga, totally. Except merong isang American GI after World War II, nagdala dito ng flower pot. Yung pot na yun, pat ng marijuana. Doon na kumalat yun? Doon na kumalat yun. Tinanim yun. Kasi hindi, ang marijuana ibang klase. Merong mga pinipiling lugar ng pinagtutubuan ito Alam mo ba, nasa Amerika, hindi tumutubo ang marijuana? Pero yung iba doon sa Amerika, di ba nahuhulihan na sa flower pot din na marijuana? Sa ganun lang nila na itatanim yun. Kasi nung araw, nagsimula itong ang history marijuana doon. Inuwi nila George Washington to sa Amerika para gawing rope, tali. Kasi Indian hemp matibay. Hindi nga tumubo sa Amerika, pero may mga nagdala sa Mexico. Sa Mexico tumubo. So sa atin tumutubo din sa Baguio? Tumutubo ang poppy plant sa atin. Tumutubo. Saka sa Benguet, tumutubo yung marijuana sa atin. Kaya nga tayo napakatinding exporter ng marijuana sa mundo Hanggang ngayon ba? Hanggang ngayon. Meron pa rin sa Benguet area? Alam mo, 48 plantations yung marijuana plantations dati. 17 na nga lang ngayon, pero antindi pa rin ganun ba? Siyempre ako, mahirap kabayan. Oo nga, mahirap. Hindi madaling puntahan yung mga lintik na mga lugar. Pero yung poppy, doon ako medyo mas mabigat yun, opium, Senator, di ba? Oo, nakakatakot yun. Pagka ang kartel ng opium ang pumasok sa atin dito sa Pilipinas, hindi na tayo nag-uusap ng dalawa rito ngayon. Patay, Oo. So, paano naman kamong nailalagay sa tinapay? Paano naihalo? Yung poppy seeds, mukhang may mga nag-i-import ng poppy seeds na pinapayagan. Mukhang hindi alam din itong mga or nalulusutan or ini-smuggle ito. At ito, ginagamit nga sa condiments ng tinapay. Ngayon, itong tinapay ito, na-prueba na rin. Meron na rin dokumentadong prueba ang DTP dito na pag kumain ka niyang mga poppy seeds na yan na nasa nilalagay nila sa tinapay, within a number of days lamang, pag ikaw ay nagpa-drug test, magpa-positive ka sa opium. Pero anong layunin sa paglalagay ng mga poppy seeds doon sa tinapay para ikaw siguro addict doon sa tinapay? Masarap. Ewan ko, hindi ko alam Parang mukhang parang invento ng mga European yan na kinopya naman dito sa atin. Yung poppy seeds ay ginigiling na nila, pulbos na o ano? Hindi, yung talagang actual na poppy seeds. Yung talagang buto? Buto, yung mga buto maliliit yun kulay itim So parang hindi mo mapapansin, baka akala mo yung mga karaniwang nilalagay ng akala mo linga. Linga, yun, linga lang. Akala mo linga. Tama.
Ayan, madami. Malalaking mga groceries yung meron eh. Ay, teka muna, nasundan ba ng PIDEA kung anong bakery ang gumagawa? Hindi, alam na nila. As a matter of fact, may mga kinausap na, sinabihan na sila dahil violation na ng IT 165 yan. Kaya yung aking panawagan, tigilan nyo na. Tigilan na nila sapagkat mapipirweso sila. Pero, alam mo, Senator, imposible naman hindi nila alam na poppy seeds yung nilalagay nila sa tinapay. Alam nilang poppy seeds. So, mukhang hindi nila alam na bawal. Hindi, di ba wala ba ito sa Republic Act 9165? Hindi kasama? Eksakto, nasa 9165. Poppy seeds mismo nakalagay doon. Kasi nga, nung araw, ang pinagsimulan niyan, kaya natin panahon natin nung ipinasa natin yan eh. Di ba? Kaya natin isinama yung poppy seeds nung araw diyan sa mga bawal. Sapagkat noong mga a few years before that, may nag-import. At tinanim namin, tumubo yung mga poppy seeds. So sabi natin, bawal din pati poppy seeds dahil pag nakapasok dito yan at yan kangay naitanim, lumaganap yan, lagot na tayo. Alam natin yan. Pinagbawal nga natin. Mukhang ito after a few years na naman, ito na naman may nagtangka eh. Siguro ito naman mga ibang nagtitinda ng pagkain, hindi naman nila alam na ganun kalala ang epekto noon. Pero ito pa, kabayan, para makakumpleto ko lang at medyo para talagang makita nila yung alarma. Bukod doon sa mga nahuli na mga opium poppy flowers na nakatanim na ngayon doon sa Benguet at mga ibang lugar doon. Meron tayong 4 na Persian restaurant dito sa Metro Manila na nahuli din. 4 na? 4 na restaurant, Persian restaurant. Persian, Nahuli yan ng opium eh. Anong opium? Mga restaurant tsaka yung may-ari. Gumagamit ng opium? Gumagamit. Sa ano naman, sa pausok yata ginagamit o sa mismo, siya mismo meron din. So with the warrant of with the search warrant from the courts, galing sa Manila Chief Prosecutor. No, I'm sorry, RTC judge pala, executive judge. Pinasok yung bahay, ilang gramo ng mga opium ang mga nakuha. So, ang alam ko kasi, Senator, sa opium, di ba karaniwan ginagamit yata yung bilang gamot, parang ganun. Hindi, yung morphine. Iba pa yung, morphine. Iba yung morphine. Yung kasing poppy flower, na pag tumutubo ka dyan, maganda nga yan. Pinakita ko nga sa kanila yung mga litrato eh. Hihiwain mo sa gilid yun. Meron lalabas doon na dakta. Yung daktang lumalabas na yun ang iniipo nila at yun ang ginagawang morphine. Pero yun din ang ginagawang opium. So iba pa yung morphine at saka opium, pero iisa... Yun mismo yun, magkamag-anak yun. Iisang pinagmumulan. Isa pinagmumulan nun. Delikado talaga kung hindi naman tayo producer ng morphine eh. Bakit tayo pwede magtanim ng poppy plant? Oo nga, oo. So baka sabihin nila decorative lang ito, yung bulaklak o pangkaraniwan. Yun na nga eh. Yun ang depensa na ginagamit ng iba. Hindi, decorative ito. Maganda ito. Talaga maganda yan. Tama kayo, decorative yan. Pero tumutubo eh. Kahit na tuyo na eh. Pag kinuha mo yung mga seeds sa loob, tutubo eh. Tutubo, bilis tumubo. Ginawa na ng DTV. Pinakita sa amin mismo eh. Baka yan itong Valentine's Day. Marami nag-import ng bulaklak na yan. Hindi. Yung bulaklak itself is bawal din. Paano malalaman na walang masyadong nakakaalam ng itsura ng bulaklak poppy ng flower. ng poppy flowers na yan. Sana mailabas din sa mga dyaryo. Padadalang nga kita ng mga litrato. Bigyan mo nga ako para maibabad. Padadalang kita. Pati yung... maibabad namin dito sa teleradyo. Mamaya. Padadala ko sa inyo para maipakita mo sa kanila. Yeah, please. Okay. Senator, so anong gagawin natin ngayon dito? Mahirap itong hindi natin maagapang kaagad. Mahirap kung kalat na, saka tayo gagawa ng paraan. Patatawag po natin yung BFAD. BFAD, Bureau of Food and Drug. Dahil balita namin, merong isa o dalawa sa mga lugar na yan na nagbebenta niyan, nakakuha pa ng permit sa kanila eh. Diyos Maria Josep. Ibig sabihin nun, pati gobyerno, pinapabayaan natin na tayo. Hinahayaan natin yan. Mukhang meron tayong mga empleyado sa gobyerno hindi alam na bawal ito. So, papatawag natin ang BFAD at Department of Health, Department of Agriculture din
at Apidea, DDB, para pagbigyan para ilahat sa kanila, ipamukha sa kanila yung mga ebidensya. Abay. At mapigilan totally na yan at hindi natin papapayagan mangyari. Tsaka hindi simpleng problema ito, Senator. Akala nila maliit sa unang tingin, pero pagka tinignan mo yung implikasyon at andyan dyan na yung preba, nangyayari na yung sinasabi na kinakatakutan natin. Hindi, tsaka kung kumalat na yan. Yeah, nalinti ka na. Pagka hindi na sa Benguet yan, pag umabot na rin ng Cebu, Bukidnon at kung saan yan, katulad na nangyari sa marijuana, hindi ba hirap na hirap tayo? Pilipinas, may mga plantation. Okay. Wala na yun. Sige. Maraming salamat po, Senator. Yes, yes sir. Good morning. Salamat. Good morning. Good morning. Apo. Hindi masyadong nakon ito, ha? Hindi ho nakakatawa to, ha? Yung expose na ito ni Senator Tito Soto, Majority Floor Leader, kung madaling tumubo ito sapagkat ang binabanggit na lugar ay yung karaniwan na raw ito makikita doon sa barangay Paway sa Atok, Benguet. Na itong mga poppy seeds na pinagkukuhanan po ng opium. Bata pa lang ako, itong una kong wala pa yung mga ibang pinagbabawal na gamot. Itong opium, ito ang unang mga maririnig mo nung mga 1960s pa ito usong-uso doon sa mga Golden Triangle. 'Di ba? Nilulusob na ho yan, pati ang Amerika tumutulong na diyan sapagkat ini-export ho sa kanilang bansa itong mga opium na ito. Delikado itong uri ng gamot na ito. At meron ho tayong batas, yung Republic Act 9165. Yung ang sponsor niya si Senator Soto rin ang aking natatandaan, isa sa mga sponsor, yung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At kabilang ho yung opium doon, yung opium poppy, at kasama din, sabi ni Senator Soto, yung buto. Ang masakit nito, bakit daw nailalagay sa mga tinapay itong poppy seed ay talagang yung mismong buto ng poppy, yung poppy seed mismo ang inilalagay, inihahalo sa mga tinapay na ibinebenta naman sa mga bake shops, sa mga groceries at mga supermarkets. Ay mayroon, kung yung mga bata ho makakakain ng papaano. Alas 6:33 ang ating oras, kabayan. Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan!